Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa allergy at mga gamot para sa allergy katulad ng cetirizine. Ang cetirizine, pag pang-adults, mabibili po sa ating butika, 10 mg. Meron din itong syrup, 5 mg per 5 ml para sa ating mga kids o sa mga bata. At saka pag senior, syrup na rin ang ating ipapainom. Ang cetirizine ay antihistamine. Yan po ang tawag sa mga gamot para sa allergy. So, anti-allergy. Kasi, pag may allergy tayo, naglalabas ng histamine ang ating katawan. So, gusto mo i-block yon. Pag nagkaroon ka na kasi ng allergy, ayan, mangangati ka na, mamamagana yung iyong mata, pati bibig, tapos para ka ng sinisipon, magra-runny nose ka na. Ang cetirizine, anti-allergy. Para yan sa pangangati ng balat. Yun yung tinatawag na dermatitis, tsaka urticaria. Makikita mo, nagpapatsi-patsi o pula-pula, rashes ang iyong balat. Tapos pag parang sinisipon ka, yung tumutulo, yung malabnaw na sipon. Tapos allergy kung nakuha mo sa food allergy, kasi yan yung pinaka-common na allergy. Pag meron tayong allergy, ito po ang mga sintomas, bahing ng bahing. Tapos, makati yung ilong. So, makikita mo, mapula yung ilong nila. Parang sinisipon. Minsan, masakit yung kanilang tenga, may paubo-ubo ng konti. Masakit din yung kanilang ulo kasi merong pagbabara na ng mga sinuses at baka magka-infection na rin doon sa inyong sinuses. Medyo parang hilo ka ng konti. Tapos yung mga taong may allergy, maitim yung mata nila. Kasi nga nagigising sila palagi. Tsaka laging kinukusot yung kanilang mata. Mamumula din ang mata, makate, magluluha, gusto mo laging kamutin. Tapos, medyo mahihirapan ka ring huminga. So, mapapansin nyo, hirap silang huminga. Tapos yung balat nila, lalo na kapag food allergy o yung allergy sa gamot, nagkakaroon ng rashes o tuldok-tuldok, parang tinatawag natin maculopapular rash. Medyo nakaangat, tapos tuldok-tuldok siya sa ating balat. Kailangan pabasahin natin ang gamot natin na iniinom. Pag adult, pwede ang isang tableta ng 10 mg. Once a day lang po ang pag-inom ng ating cetirizine. So, once a day, 10 mg, 1 tablet, once a day. Huwag pong dadagdagan. Huwag more than that. Only 1 tablet. Ngayon, kapag 65 years old and above, pwede po syrup na lang, 5 ml. Pero sa mga bata between age 6 hanggang 12 taong gulang, isang kutsarita. Ang isang kutsarita po ay 5 ml, so 1 teaspoon lang. Pero kapag 2 years old hanggang 6 years old, 2.5 ml lang dun sa ating cup o tinatawag na kalahating kutsarita once a day. Dun sa children, okay na po yung once a day din kasi talagang pang once a day lang yung ating cetirizine. Mababasa nyo po dun sa produkto, wag pong iinom ng cetirizine kasabay ng alak. Tapos wag na tayo magdadrive o kaya naman, wag nang gagamit ng mga nakakadisgrasyang mga machines o magtatrabaho na may mabigat na machines kapag kayo yung taong tipong aantokin kapag uminom ng anti-allergy. Pero nakita nila, dapat ang cetirizine hindi naman gaanong nakakaantok. Isa siya doon sa mga anti-allergy na gamot na hindi naman nakakaantok. May side effect din naman sa ibang tao. Hindi po lahat, may ilang tao, pag uminom ng cetirizine, pwedeng parang medyo groggy, manunuyo yung kanilang bibig. Sa iba, sumasabay yung headache o sasakit ang ulo, tsaka hindi madumi, nagtitibi, constipated. Sabi nga ng ating mga nurse, huwag isasabay ang pag-inom ng anti-allergy sa alak. Marami na hong anti-allergy na gamot. Pero, yung mga first generation na tinatawag, medyo nakakaantok pa. Ang isa sa mga alam nyong pangpatulog o talagang ginagamit para makatulog ay yung diphenhydramine o yung mga Benadryl. Tapos, yung mga tinatawag natin na chlorpheniramine, yan naman ho yung ginagamit kapag meron kayong sipon. Pero yun, mild lang yung pagpapaantok nila.
nakita nila itong mga second generation ng mga anti-allergy ay hindi na nakakaantok, katulad ng cetirizine at loratadine. Nakita din nila yung mga third generation na antihistamine, levocetirizine, pwede pong inumin ng matagalan. Hindi lamang po weeks kasi syempre tayo iinom lamang ng anti-allergy sa panahon na meron tayong allergy or para ma-prevent yung allergy. So sa ibang tao, medyo mahabaan ang pag-inom ng kanilang anti-allergy na gamot. So pwede po yung mga levocetirizine and cetirizine. Safe naman siya sa pang-matagalang paggamit. Kasi may mga tao na allergic sa maraming bagay. Pero ang pinaka-common, 90% ay nakuha dahil sa pagkain nila, ng mga pagkain na nakaka-allergy sa kanila. Yung iba naman may ininom na gamot, tapos bigla na lang mamamaga yung mata nila, tsaka yung bibig nila. Yung iba, pag nakagat ng mga insekto, katulad ng lamok, talagang lalaki agad o kaya yung mga bubuyog. Yung iba, pag nagsuot ng gloves, yung mga rubber or latex allergy. Pag sa bahay, sa banyo, madalas ito, mold allergy, pati sa kusina. Pag merong mga alagang hayop, may pet allergy. Kapag napunta naman sa bukid, nagkakaroon ng pollen allergy. At pag hindi masyadong malinis ang bahay, merong dust mite allergy. Kaya nga, ang tip natin, pagpagin, maigi yung mga kortina, yung mga bed sheets, laban palagi. Tapos maglalagay po kayo ng mga HEPA filter dun sa inyong kwarto o sa inyong bahay. So ngayon, marami na akong nabibili na HEPA filter para sa ating kabahayan. Nakita nila 90% ng allergy ay dahil sa pagkain. Hindi ho lahat ng tao ay pare-pero ang allergy. Pumunta ho kayo sa inyong allergologist. Sa bawat ospital, pagtanong nyo po dun sa information, meron hong doktor na ang linya nila, allergology and immunology. So sila po yung gumagawa ng mga test dito sa ating kamay. Tinutusok lang ho. Hindi naman ho masakit yon kasi sample yun ng mga bagay na nagkakos ng allergy. Tapos dun nyo malalaman, alin ba ang allergy kayo, kung saan kayo allergic. Nakita nila, ito yung mga pinaka-common lang naman, lamang dagat. Tapos, pagdating sa isda, hindi ho lahat ng isda ay makaka-allergy sa inyo. Minsan, pili lamang. Yung iba naman, nuts. So, maganda, magpa-test ho tayo. Pero kung walang budget para sa allergologist, pwede naman nating obserbahan na pag kumain tayo ng isang bagay, napansin nyo, mamamaga na yung bibig nyo, pati dila nyo, tsaka mata nyo, tapos magkakaroon na kayo ng rashes, iwasan nyo na ho. Ilagay nyo na sa diary nyo para hindi nyo uulit-uliting kakainin. Ganon din ho sa gamot. Dapat memorize ang gamot kasi kapag nadala tayo sa ospital bigla, kailangan sasabihin nyo, Doc, allergic ako sa aspirin. Ay, Doc, allergic po ako sa ibuprofen. So, kailangan memorize nyo po yun. Ang mga food allergy tsaka medicine allergy, nakikita nila nagkakaroon ng rashes, tapos yung bibig nila medyo mamamaga din. Kapag nawalan ho ng malay, hindi na makahinga. O yung tinatawag na anaphylaxis, kailangan ng dalhin sa emergency room. Kasi po, may gamot agad na kailangang ibigay kapag hindi na makahinga ang isang tao. Parang bigla na lang hinika or nag-wheezing, ika nga. So maraming bagay, pati po bakuna, yung ibang tao, kapag may allergy sa bakuna, sasabihin nyo lamang. Yung iba naman sa milk, yung iba pati sa mga citrus o yung mga dalandan. So, alamin nyo na lang po, through observation. Meron hong mga pwede tayong gawin. Ito po yung mga tips natin. Nakita ng mga allergologists, maganda ang probiotics sa mga taong lagi nag-allergy, katulad ng mga yogurt. Meron din hong mga tableta ng probiotics. Tapos, maganda din ang araw, plus yung mga supplement na vitamin D with zinc. Kapag lagi kayong sinisipon, meron pong mga nasal spray na pwede nyong bilihin sa butika. Mura lang po to. Minsan wala pang 100 pesos sodium chloride. Tapos ipapatak nyo lang gano'n, no? Ipupush nyo lang dun sa ilong ninyo. So, nasal spray ho yun. HEPA filter para sa ating kwarto at sa ating bahay. Nakakatulong. Mag-e-exercise pa din. Tapos nakita nila vitamin C.
maganda para doon sa mga laging nag-allergy. Kasi antioxidant po ang vitamin C. Pati po yung quercetin, flavonoid ho yun, nakukuha doon sa mga sibuyas natin, sa mga apples natin, tsaka sa ating mga tsaa. Ang omega-3 maganda din sa allergy, nakukuha naman to sa isda. So sa mga fish oil, katulad ng mga dilis, sa mga delata natin ng mga tuna, marami ho yung fish oil. So yan ho yung mga source. Probiotics and green tea, maganda rin ho. May mga common tanong, pag ba tayo ay may allergy, magkakaroon ba tayo ng lagnat? Hindi ho yung allergy ang nag-cause ng lagnat, kaya lang minsan nagkakos na ng infeksyon. Halimbawa, infeksyon sa sinuses, kaya nagkakalagnat na. So, pupunta na ho kayo sa doktor para maggamot yung infeksyon. Pwedeng virus, pwedeng bacteria yung naging infection. Mahihirapan ba kayong huminga? Yes, may mga tao nagkakaroon ng parang hika kapag nag-allergy. So, kailangan nilang ma-oxygen. Yun nga, kailangan, pag nahirapang huminga, kailangan dalahin sa emergency room. Pwede bang mag-cause ng sakit ng ulo ang allergy? Pag meron na hong pagbabara ng mga sinuses, ng ilong, pwedeng mag-cause ng headache sa mga tao. So, sana po nakatulong tong ating mga tips. Pwede ba sa pregnant tsaka sa nagbe-breastfeeding ang cetirizine? Pwede nyo pong, dapat nakita nila, safe naman. Pero mas maigi, tanungin nyo po sa inyong mga OBGYN bago kayo iinom ng mga anti-allergy medications. Tapos, dun sa talagang mga hindi nakakainom ng mga anti-allergy medications, kung food allergy ang cause din, pinapayuhan din sila na uminom ng maraming tubig. Yung tamang tubig po, 8 to 12 glasses of water, nakakatulong din para mabilis mawala yung mga allergy na galing sa food. Gaano daw katagal inumin? Oo, habang meron ho kayong allergy, 3 days, 1 week, pag wala na hong rashes, pwede nang itigil. Pero dun sa ang cause ay mga pollen, syempre mga 1 week, 2 weeks, or kung mga mold allergy, habang nandun kayo sa place, kailangan yung uminom ng gamot. Kaya ito nga po mga cetirizine and levocetirizine, medyo safe siya pang matagalan.